Sabi ni Manong Jason sa tagal niyang paging veteranong mamamahayag, hindi kakakita ng 497 million or kalahating bilyon. Pakinggan pa natin. Niya, hindi, pati yung mga pananalita niya, parang out of the blues, biglang nag-i-snap na lang ng ganun. So, Nag-snap hindi nila siguro doon sa mga nakikinig sa programa mo ngayon, Christian. Let's just pray for Senator Alan Cayetano. Tingnan mo? Recovery. Ang kala I believe, baka nagkaroon ng nervous for speedy recovery? Kailan ka ba nag-psychiatrist na gago ka? Huy, gago. Naku po mga ka-reaction update page, Erwin Tulfo nabuging na bulgar nga ho lahat ho ng di umanong ari-arian niyang nakulimbat dyan sa flood control issue. Kaya nga mga ka-update, dinadivert ho nila itong issue na ito ngayon kay BP Sara dahil mga ka-update mantagin po ninyo i-impeach mo yung 125 million confidential funds na mismong sa COA nilinis na ho yung pangalan niya kumpara ho dito sa bilyon-bilyon, trilyon-trilyon hong nakukulimbat ninanakaw ng administrasyon. Dito mga ka-update, hindi na ho biro-biro ito nangyayari ngayon. Mantagin po ninyo pati ito si Sen Alan Cayetano, tinawag niya kung may sapak sa utak o yung parang may tililing. Kaya kayo mga ka-update, tanong ko lang ho sa inyo, sino nga ho ba sa dalawang ito ang may sapak talaga sa utak? Ito mga tulpok na ito, nakita naman na ho natin yung mga pagiging kulay na. Balat kayo mga ka-update. Nag-hire ho sila ng mga Viva Max, mga babae, tapos bibigyan mo nila 250 to 300,000 na tip lamang ho yan. Mga update, mantagin po ninyo tip. Tapos saan ho galing? Ayun ho, sa bulsa ho nating nagbabayad ng buwis dyan sa gobyerno. Ganyan ho kakakapal ang pagmumuka ng mga taong ito. Tapos babalik na rin pa ang sitwasyon ngayon. Nakuhang ipakulong si Senator Marcoleta. Sino ho isusunod nila? Ayan ho, si Senator Alan Cayetano. Diba? Gagawan ho nila ng issue dyan sa Taguig na meron daw ho siyang flood control issue. Kaya kung hindi na ho na ipapatagalin itong ating intro ko, bago lang ho kayo sa ating channel, send like, and share. Isang subscribe lamang ho, malaking tulong update, rekta na ho. Yes, hello. Hi mga palangga, nagbabalik tayo. Pag-usapan natin si Erich Sylvester. Alright? Ay, mali yung ating question mark. Sino ang tunay na baliw? Sino ang tunay na baliw? Sinong may sala? Tignan natin kung sino ang may sala. Right? Teka, boom, boom. Alrighty. At pag-usapan natin ng 497 million ni Erich Sylvester. Saan kaya galing ito? Dahil alam niyo naman, si Erich Sylvester ay kilalang magnanakaw ng identity at syempre, pinangalanan yan ng 22 Brave Marines na siya ay kumubra dito sa flood control. Okay, Dok? Mga kababayan, ang papakita muna natin dito ay ang mga balitaktakan nila ni Senator Alan Cayetano. Alam naman ninyo kung ano yung naging history ni Erich Sylvester na nangahamon nung nagkagulo dyan sa Senate dahil sa bangag administration, nagpadala ng NBI, PNP, nagbangbangan, yung pag-aagawa ng Senate presidency, nagbaliktaran, si Kilay, si Judas. So, alam nyo na yan at yung kakwelyuhan ni Erich Sylvester o ni Erwin Bendalo, si Senator Alan Cayetano, at yung sinasabi niya na mag-relax lang daw patungkol dito sa flood control at iimbestigahan daw ito, Alright? So, nang sinasabi niya mag-relax, ang sagot ni Senator Alan Cayetano, do not tell us to relax. Alright? Bakit magre-relax ang taong bayan patungkol dito sa flood control? So, yung mga ganong palitan din pinagbintangan si Senator Alan Cayetano na meron daw mga ghost project or flood control din sa Taguig. Yan ngayon ang gusto nilang imbestigahan at ang sabi naman ni
Alan Cayetano na okay, sige, imbestigahan ninyo lahat, siguraduhin nyo, ipatawag nyo lahat, mga, lahat ng mga nasasangkot kung meron man. Pero wala namang, actually, hindi siya nakakabahala dahil talaga namang wala nang batas sa Pilipinas. So, kanina ko lang actually narinig etong pinagsasabi ni Erich Sylvester na, eto, pakinggan mo, nagpa-interview siya dito kay yung Isguera, alright? Yung kilala naman na, I think, kilala yan na Makadilawan, o Makadilaw. But anyway, hindi siya ang topic. Sinabi ni Erich Sylvester na may problema daw sa utak si Senator Alan Cayetano. Okay? Pakinggan muna natin bago ko sagutin. Diferensya sa pag-iisip. I think, Imagine mo, sinabi ni Ben Dalo, well, nangaasar lang siya, na may diferensya daw sa pag-iisip si Senator Alan Cayetano. Kailan ka pa naging psychologist, naging psychiatrist rather? Ha, Ben Dalo, kailan ka pa naging psychiatrist na gago ka? Ikaw, magnanakaw ng identity sa Amerika. Tinarantado mo yung Amerika. Right? Baka pagkatapos ang terminology, ano may sinasabi ko? Nang term mo dyan, okay, hindi ka na makakaapak sa Amerika o I don't know kung ano mga susunod na kabanata. Kung makapagsalita ka, talagang ikaw yung may saltik. Pakinggan muna natin. started this actuation nung mapapatalsik siya as Senate President. Nag-iba na ang takbo ng isip ni Senator Alan. Kaya nga, kahapon pinagdarasal ko na lang na sana bumalik pa sa katinuan. Tingnan mo. Ate mo, demonyo, di ba? Demonyo, gumagawa ng kwento. Ikaw, Erich Sylvester, na pinakamagnanakaw sa lahat ng magnanakaw ng identity sa Amerikang hayop kang jutang Genemes ka, magpaliwanag ka kung saan mo kinuha ang 497 million na nakalagay sa SALN mo. Okay? Huwag kang gago katulad ng mga kapatid mo. Alright? So, eto muna. Pati postura niya, hindi na nag-aahit, di mo na maintindihan. Parang Putang inang ito, pati postura, hindi mag-aahit. Sa totoo lang, mas bagay kay Senator Alan Cayetano yung kanyang yung kanyang balbasarado. Tignan mo nga itsura mo, Erich Sylvester. Mukha kang dagang Costa. Okay? Mukha kang ulalo. Tignan mo itsura mo. Di ba? Ikaw yung nabubuang. Alam mo, dapat pailan siya sa Ethics Committee, no? Ni Senator Alan Cayetano. Pero wala naman nakasing saysay dyan. Dahil I think ang sa Ethics Committee, sila rin. Si Soto, si Bayro, sila rin yan. So there's no point. But darating din ang araw ninyo. It's either pagbayaran mo kay Satanas, ang mga katarantaduhan mo. Pakinggan pa natin. akala mo, taong grasa na. Yung mga po, Akala daw si Senator Alan Cayetano, taong grasa, huy. Yung itsura mo, parang ingrown ka lang ni Alan Cayetano. Erich Sylvester, ikaw, yung kuyukot, baka mas maganda pa yung kuyukot yata ni Alan Cayetano sa'yo dahil syempre maganda yung skin niya, di ba? Half, half Filipino, half American. Alam naman natin yan. Maputi. Baka naman yung tubol ka lang ni Alan Cayetano. Di ba magsasabi siya taong grasa, pero alam naman natin na talagang ito, sanggano talaga to mga to. Yung pagiging journalist nila is not really yung journalist na matino. Sanggano. Dahil binubuking siya, dahil kinwestiyon din siya ni Alan Cayetano na, ang sabi ni Manong Jason sa tagal niyang paging veteranong mamamahayag, hindi kakakita ng 497 million or kalahating bilyon. Pakinggan pa natin. niya, hindi, pati yung mga pananalita niya, parang out of the blues, biglang nag-i-snap na lang ng ganun. So, Nag-snap na. hindi nila siguro doon sa mga nakikinig sa programa mo ngayon, Christian. Let's just pray for Senator Alan Cayetano. Tingnan mo. Speedy recovery. I believe, baka nagkaroon ng nervous for speedy recovery?
Kailan ka ba nag-psychiatrist na gago ka? Huy, gago. Breakdown, nung matanggal siya, 2 weeks lang. Mm. Very short. Na matanggal kasi utos ni Kasi siguro pagdasal na lang natin. Nili Satanas. So, yun lang yun. Actually, walang kwenta. I don't know. Sinagot pa siya ni Senator Alan Cayetano. Sa mga kababayan, the reason why, di ba, alam mo, di ba, nakabakbakan ko to dahil napikon siya sa akin dahil nga binuking ko, alright? Binuking natin yung pagnanakaw niya ng identity sa Amerika. Pero alam nyo na yan, nag-trending na yan. At may papakita tayo sa inyo dito ngayon, yung tungkol sa salin niya. Right? Ito, here we go. Nasa computer tayo. Alright, tignan natin to. Okay, here we go. Where is that salin ni Eric Sylvester? Okay, tignan natin. Bakit parang walang ano? Okay. Ba't hindi yata nag-ano to? Tignan lang natin mga kababayan na. I-log out ko muna. Delayed kanina ang labo ng vlog na, ng ano natin. Malabo ba yung face lock ko dyan? Kanina parang blurry tayo. Hindi ko makita yung face lock ko. I don't know kung what's going on. Alright, we'll see. Here we go. I believe here we go again. Salin. Alright. Okie doke. Tignan natin dito. Alright. Ayan. Okay, tingnan natin to. Okay. Okay, pakita lang natin yung kanyang income and net worth. Okay? So actually, inulat na natin to. Ito yung dokumentong pinapakita ko sa inyo, mga kababayan. Ito yung 2021 na salin ni Eric Sylvester. Ito nakuha ko to, galing to sa Congress. Profile niya to, nakita niyo yan? Profile and Investigation Report. Alam mo naman, meron tayong mga bataan dyan sa Congress. You know, yung mga matitino dyan. Shout out to you, Joe, okay? So, ayan mga kadyotahan niya. Nung siya, pinorward niya to, nung siya ay inappoint ni Bangag sa DSWD na hindi siya na-confirm dahil nga sa issue ng kanyang citizenship, okay, na kanyang pagnanakaw. So anyway, babalikan lang natin. Ito, i-explain ko to sa inyo. Alright? So sa income and net worth findings noong 2022, okay, na sinubmit ni Eric Sylvester na magnanakaw ng identity, mga kababayan. Ang sabi dyan, subject officials net worth rose from 160 million pesos, 423,685 in December, okay, 2018, okay, 224 million, all right, 591,642 in December 2021, or a net increase of 64,167,957 per his submitted affidavit on assets, liabilities for the years 2018 to 2021. Meaning, mga kababayan, noong 2018, ang kanyang assets o kayamanan or maybe baka nakaw na yaman dahil sabi nga ng mga sundalo, siya ay nakatanggap ng maleta. I don't know. Marami kasing mga envelopmental or paid journalist sa Pilipinas. So, 2018, 160 million. Okay, huwag natin basahin yung butal. Then, ang pinapaliwanag dyan, kaya hindi yan na-confirm sa DSWD, umakyat, okay, ng 64, nadagdagan. Ibig sabihin ng 64 million. Alright? Then, however, sabi dito, kung mababasa ninyo, ayan yung however. Yan lang ang pwedeng may malaki. However, his cumulative professional income after income tax per his submitted BIR annual income tax returns for fiscal years 2018 to 2021 amounted only to
149,288, resulting in an accounted increase of 60 million, mga kababayan. So, anong ibig sabihin yan? Ang pinapaliwanag dyan, mga kababayan, okay? So, ang dineclare niya lang na kanyang kinita as a professional fee, according to that document na nakuha natin, ay 4.1 million lang yung kanyang net professional income. Pero, we're talking 2021 ito, mga kababayan, ha? Itong dokumentong ito, pinasa niya sa Congress. Pero ang yung 64.1 yung itinaas ng net worth niya, 64 million na hindi maipaliwanag kung saan niya dinukot o kung ninakaw niya man, saan niya ba ito ninakaw? Kasi unaccounted Di ba? Hindi pinapakita dyan kung saan, hindi niya ni-report kung saan ba yun. Galing ba sa negosyo niya? Sinasabi niya, may mga negosyo niya. Nanalo ba siya sa loto? Yung mga ganun ba? So, net worth, dyan, sa documents na yan, 2018, 163 million. Okay? Then, pagdating ng 2021, naging 224, nag-increase ng like 93% of the 93%. Okay? Kasi 6.5 around 6.5% lang yung declared niya na net professional income niya na 4.1. Hindi niya maipaliwanag dyan saan niya kinuha yung 60 million. Doon pa lang, mga kababayan, kaduda-duda na ang ginagawa nito ni Erich Sylvester na sinasabi diyan sa dokumento na unaccounted increase. Hindi niya pinaliwanag saan niya yan. Kaya nga unaccounted. Hindi natin alam. Di ba kung honest to goodness yung pera, dapat sinabi niya, galing ito sa condominium niya, nagpaupa siya, or galing ito nga, sabi ko, tumama siya sa loto, pinanalo siya ng PCSO, kunwari. O galing ito sa maleta, binigay sa kanya during that time. Okay? O bilang isang pulpul na journalist, na bobo, na tanga, na gago, na nget pa, di ba? Hindi niya maipaliwanag. Napakalaki ng difference na yan, ng amount na yan, mga kababayan, yung sinasabi natin. Ang declared niya lang doon sa 100% income na 64 million is only 6.5%. Right? 6.5% of 64. Round off na yon. So, yung 93%, hindi niya ma-explain. O, saan siya kumuha? Then, mga kababayan, hindi niya may paliwanag kung dinonate ba sa kanya yun ng mga sanggano. Wala siyang explanation. No wonder, hindi siya talaga maa-appoint kung honest to goodness, yung mga, yung nandun sa appointing commission on appointments during the time. Okay? So now what? Tanungin natin siya, noon pa lang 2022 o 2021, saan siya kumuha ng over ng 60 million? Diba? Kaya hindi talaga mapagkakatiwalaan yung pagmumukha niyan. Okay, another thing, fast forward na tayo. Noong 2025, eto yung sinasabi ni Senator Alan Cayetano, kaya galit na galit si Erich Sylvester kapag nasusukol kasi ang hayop na yan, okay, kung ano-anong pinagsasabi, gagawa ng kwento, hindi pa nga kasama yung binili niya dito na bahay. Dito sa Amerika. Diba? Ayon sa ating informante, allegedly, yung kanyang bahay dito ay 1.7 million US dollars. Alam mo, Erich Sylvester, hindi ka forever. May kalalagyan ang lahat ng kasinungalingan mo, hinayo pa kang, gago ka. Okay? So now, papakita na naman tayo ng dokumento dito. No, actually, this is an article. Diba? Okay. Dahil nga, galit na galit kay Alan Cayetano dahil sinasabi ni Alan Cayetano, nasaan ka? Sabay paliwanag mo yung 400
na 400 million mo. Alright? 400. Matapos, bago mo anuhin yung mga pusto-pustura, Diyos ko po, pati balbasarado ni Alan Cayetano ay pinakikialaman mo. Buti sana kung gwapo ka, ipwet ka lang ni Alan. Alright? So here we go. Here's the document. The article pala. Okay, here's the article. Here we go again. Here's the article. Okay, SALN. Okay. So ito pala. I have to do this. I-share natin. Okay. So isa-stop sharing ko pala to. I-share natin to ng bonggang-bongga. Kasi ibang document na, ibang ano na to. Okay, here we go. Senator SALN. Okay, here we go. Ayan, nakikita nyo? Alright. Alright. So, senators make their SALNs public. Tulfo Zubiri Riches. Okay, wag na natin basahin si Zubiri dahil hindi siya ang topic ngayon dito. Ito ipapakita natin dito. Right? Okay. Alright. Now what? Okay? So, imagine mo, ang SALN ni Eric Sylvester, 2024 ito 2024. His SALN showed 631 million in total assets, including 114.7 million in real property spread across Cagayan de Oro, Batangas, Makati, Palawan, and Camiguin, and 517 million in personal properties. Yaan ang kay, ay no, sorry. I'm not reading the right thing, sorry. Kay Zubiri pala ito, sorry. Ito pala to, palangga. Ito, ayan. Senator Eric Sylvester ranked second with a net worth 497 million, declaring 656 million in total assets and 159.3 million in liabilities. His filing listed residential, properties, investment, jewelries, and registered firearms. Ngayon, kukumputin natin yan. So, pumunta na lang tayo sa net worth kasi yung 656, ima-minus natin yung liabilities niya. So, 497. Okay, kanina magkano yon? Kanina, ang pinapakita natin sa inyo, gagamit ako ng calculator. From 2018 to 2021, in 3 years, from 169, kung tama ang pagtanda ko ng figure, to 2021, naging 224. So, merong 60 million na hindi niya maipaliwanag kung saan niya kinuha. Right? So, palagay na natin 224, okay, million. 224 noong 2021. And now, dito sa article na ito, meron na siyang, nung 2021, nung 2024, nagkaroon siya ng 497 million. So, meaning, 224 minus 497 equals 273 million pesos. So, from 2021, 22, 23, 24. Okay? Nagkamal si Eric Sylvester ng 273 million pesos. 273 million. Tanggalin na natin yan, ha? Imagine nyo yan para makita nyo yung alindog ko. Remove. Alright? 273 million for 3 years. Na hindi rin niya maipaliwanag dyan kung saan niya dinukot ang 273 million. So, maari bang totoo ang sinasabi nitong ating mga brave Marines kaya ayaw nila imbestigahan na yung 273 million na in-increase sa assets, sa net worth niya in just 3 years. 273 million.
Kasi kung consistent yung kanyang business, bago pa siya nagpolitika, yung pinag-uusapan natin from 2018 to 2021, 64 million lang. In 3 years, ang kinita niya. 2018, 19, 2021. Kung nakinig kayo sa lecture kanina, di ba, hindi ko napapakita yun. Balikan nyo na lang kung gusto nyo. In 3 years, hindi niya ba ipaliwanag, unaccounted, yung 60 million, ang dineclare niya lang yung professional income niya na 4 million, 4.1. So 3 years yun kasi hindi pa siya politiko nun. Nagtatatalak pa lang yung hayop na yun. 'Di ba? Journalist na pulpul pa lang siya nun. Hindi na nga maipaliwanag ang 60 million. How come? Na nagkaroon siya ng 273 million kasi, titignan mo yan Unang-una, hindi rin nga natin ma-explain yun kasi kung saan galing yung 60 million. Okay, just for the sake of this vlog conversation, sabihin na natin yung 60 million na yun within 3 years, kinita niya sa mga kondo, kunyari may parenta siya, or nanalo siya sa loto. So, from 2021 ba to 2024, pwede rin niyang sabihin na nanalo na naman siya sa loto ng 273 million. I'm just giving an example, mga kababayan. Or kung consistent ang business mo, na kumita ka sa paupahan, kung ano-ano pa pang kadyotahang business, 60 million, ilan yun? 273 divided by 60. Okay? That's times 4.5. 450% na increase ng kinita niya. Ang kondo ba, within 3 years, kung nagpapaupa ka ng 1 million a month, I'm just giving an example again. So, pagdating ba ng 2022, 2023, dahil si Bangag na, ang renta ba ng kondo niya is like 10 million a month na? Kaya siya nagkaroon ng income na ganito? Ang bilis, di ba? So, yun ay talagang dapat yan. Kaya tama, sabi ni, I think that was Senator Robin Padilla. Yes, tama din. Scorpion, 100 million per year ang kinita niya sinasabi niyang may real property siya, negosyo siya, ganyan-ganyan. So, ganun ba kabilis ang pag-mark up ng presyo ng, let's say, for example, ang kondo mo nung 2021 is worth 10 million. 22, 23, di ba? 22, 23, 24. Ganon ba kataas? Kaagad yung 10 million mo magiging what? Magiging 50 million na yung value? I don't think so. Kasi yung friend ko na may bahay sa Laguna Beach, okay? 10 years, America, I'm just talking sa America Yung property niyang 2.5 million, 5 million na ngayon, US dollars. 10 years yun bago tumaas yung kanyang, nag-increase yung value ng kanyang property. But eto si Eric Sylvester, sa Pilipinas pa to In 3 years, simula nung siya ay naging politiko, 100 million a year yung kanyang pag-increase ng kanyang income na hindi maipaliwanag, unaccounted, hindi naka-itemize kung saan niya kinuha yung pera. So ngayon, yan ang dapat, kaya sabi ni Senator Robin Padilla, dapat lahat, okay, kung gusto niyong buksan, ang mga financial status, taxes, and everything ni VP Sara na ginagamit nila as fishing expedition, bakit hindi nyo tignan lahat ang mga salin ng mga politiko, itemize lahat, pati bank account, katulad ni Eric Sylvester, na pag-upo niya nag-times, yung total ng income niya from 2021, actually, nag-times 220, magkano yung figures natin to 24? More than 100%. Dumoble from 224, naging halos kalahating bilyon. Kaya siguro ayaw nilang paimbestigahan talaga ang flood control kasi matutukoy ng mga Marines, ng mga sundalo, ng mga brave soldiers kung sino-sino talaga
ang magnanakaw na pinangalanan nila kasama si Tito Soto, si Erwin Tolbo Bendalo, Eric Sylvester, kung si Lacson, kung lahat-lahat na mga kasabwat sa Maleta Gang. No wonder, ganito na lang siya mangbuisit. Which is hindi naman siguro nabubuisit si Senator Alan Cayetano kasi alam naman niya, bobo naman talaga si Eric Sylvester, ang kaya nilang gawin ay mag-modulate ng boses. Di ba? So yan dapat yung panagutin. Yan dapat titignan. Kaya ako wish ko na lang talaga, pag nag-change ng government, halongkatin lahat. At magdeklara kaagad ng bitay sa lahat ng magnanakaw para mabitay na silang lahat. Maliban sa magnanakaw ng, ng identity si Eric Sylvester, baka pag buksan talaga nila ang investigation sa flood control, baka talagang mapatunayan na siya ay nagnakaw ng bilyon-bilyon o milyon-milyon galing sa flood control dahil testimonya yon ng mga sundalo na nag-deliver sila sa bahay niya sa Green Hills. Mapanagot si Sandro Marcos, si Bangag, lahat. So definitely, yan ang kadahilanan kung bakit nila pinagtatakpan ang mga issue, mga kababayan, patungkol sa flood control at ang gusto na lang nilang pag-usapan ay ang impeachment ni Inday Sara na gawa-gawa ni Lisa Tanas at ni Bangag dahil gano'n na lang ang galit at takot nila na mapanagot sila the moment na manalo si Inday Sara sa presidente or baka magurgur na si Bangag, baka pumatay ang paa niya dahil ma-overdose siya, kaya sila takot na takot kasi baka panagutin sila, hindi baka, talagang pananagutin sila pagdating ng tamang panahon. Alright? Ganun na lang po. Kaya naman, nitignan ko lang yung mga balita na hindi pa natin napag-uusapan, no? Kaya naman, mga kababayan, tira-tira talaga sila kay Inday Sara. Ngayon, ang ina-highlight nila, itong budget, ay itong food ng mga ng depensa dyan sa Senate. Okay, bago tayo kanina bago tayo nagsara ng ating tilon, may nakuha tayong information. Okay? So ito pa lang si Vice President Inday Sara, allegedly, okay, here we go. Okay, true na nagsulat siya, basahin ko lang, alright? Na sumulat siya sa Senado, ang nire-request pala dyan ni Inday Sara, okay? Kasi I believe, ang nag-assume ang Office of the Vice President na ang gagastos ng food, kasi nagsiserve ng food sila, di ba? Ng prosecution at ng depensa ay covered ng opisina ng Senado o ng mga ulul dyan, katulad ni Gatchalan at ni Kilay. Ang sinabi pala ni Inday, ayon sa ating nakakalap na informasyon, mga kababayan, na nagsasuggest lang o nagmumungkahi si Inday Sara na ang gamitin na caterer, ito ngayon yun lang ito marinig, caterer o magki-cater, tagaluto, taga-serve ng pagkain, sa depensa ay ang trusted o caterer, okay, I think sa Office of the Vice President ni Inday Sara, kasi according sa ating source, nag-aalala ang ating Office of the ang ating Vice President na baka lang or basta wala ito ano ko lang to, statement ko to, hindi to sinabi ni whoever, na baka malason o baka lasunin si yung mga magagaling na abogado. Yung pala yung konteksto. Okay? So, inassume ng Office of the Vice President na ang food na binibigay dyan in the past hearings sa depensa at prosecution ay sagot ng gobyerno. Yan ang ayaw nilang sabihin. Kaya nagmungkahi, allegedly, na pwede ba, ito na lang yung si caterer, Aguila, kunyari, ang magki-cater sa depensa kasi nag-aalala ang ating Vice President na baka gurgurin. It's the same thing na sinabi ni Princess Maui
during the Zoom meeting, na sinasabi niya kay Inday Sara na mag-ingat po kayo, ganyan-ganyan. Salamat po ha sa hopya na binigay niyo nga pala, Vice Presidente. Nakakain po kami kasi wala po, sabi ni Maui, wala po akong tiwala dun sa Congress, di ba? Na kumain kasi baka, ganun yung konteksto, may lasunan or gurguran. So yun pala yung istorya nito sa likod ng camera, ang patungkol sa pagkain ng depensa. Gusto lang pala proteksyonan ni Inday Sara yung kanyang mga defense team, baka nga naman gurgurin ng mga demonyo sa loob. Alam nyo naman, sila lang ang may kakayahang manggurgur. Di ba? Sila lang ang may kakayahang manggurgur ng tao, ang bangag administration. Dahil ako, pinadala nila ng assassin, si Inday Sara, tinanggalan nila ng security forces o first detail, mga kababayan, at sinabi naman ni Inday Sara, sinubukan nila akong igurgur, pero hindi sila nagtagumpay. Masyadong malalim ang laban natin dahil sa mga bangag na ito. Kaya, mga kababayan, ngayon bida-bidaan sila, hindi kaya ng budget namin, hindi daw kaya ng budget. So, pinapalabas nila, okay, si Inday Sara na naman na negative. Pero balikan natin, anyone here, kayo dyan, may mga lawyers ba dito, o na magagaling kayo mag-research dyan sa Pilipinas, alamin nyo nga, mga palangga, nung panahon ba, nung Estrada impeachment hearing, sino ang nagpakain sa prosecution? Sino ang sumagot sa depensa? Ganon din yung kay Corona. Kasi nag-research ako, wala akong makita. Okay? I don't know, baka kayo ay may makakita kayo. So, kailangan natin ma-compare natin. Kasi kung panahon ni Erap pala, ang impeachment ni Erap ay sinagot both defense and prosecution, and now, and Corona's impeachment, na binaboy nila si, the late, Chief Justice, mga hayop sila, kakarmahin din sila. And now, sa ngayon sa Maleta impeachment, so tignan natin, ito ba ay ginagawa lang nila dahil si Inday Sara ang involved o gusto nilang i-involve? Kailangan nyo i-research yan and mag-share kayo naman ng mga na-research nyo, magtulungan tayo mga palangga. So yan ngayon mga kababayan, ang kwento niyan sa catering na yan. Siyempre naman, kung ako naman si Inday Sara, alam mo kung ako talaga, hindi ako kain sa mga yan. Yung mga di mo kayo dyan sa defense team, okay, magdala lang kayo ng sariling sandwich, papayat pa kayo. Yeah, okay, for sure, hindi naman igigiit ni Inday Sara yan, pero dapat maging fair sila. Magbaon kayo, well, magaganda naman kasi, in fairness, magaganda yung belt ng mga abogado, ay ang defense lawyers ni Inday Sara, right? Wala naman sa kanilang kailangan mag-diet, no? Doon sa depensa, sa prosecution, sa maleta gang. Maliban sa nget pa sila, talagang mga, Anyway, mga kababayan, papalapit na ang SONA ni Bangag. Gusto niyo ba ako mag-SONA? Nako, gagawa na naman ako ng script. I will try my best. It's not easy para gumawa ng SONA. May nag-request, si Soro, si Gurgur. Gusto niya ako mag-SONA daw. Na-miss mo ba palangga yung ating SONA? Mahirap din magsulat, ha? It takes time. Alright. Ngayon, dahil dyan, alright, ito, umepal na naman itong si Erich Sylvester. Okay? Bakit namin sasagutin? Ang desisyon po ng Senate President namin, paano namin sasagutin sa Commission on Audit? Okay? Pag natanong kami. So, kaya nga alamin ninyo kung saan nila ginagastos yung 25 million a day diyan sa Senado na budget nila. Kaya alamin natin, mga galing dyan, na mga researchers, okay? Hanap ko lang ating charger. Kung sino ang gumastos, right, dito sa nakaraang impeachment ng dalawang impeachment, Corona and Estrada. Yun ang aalamin natin. Kaso hindi natin ma-charge. I don't know why. Okay.
Di bale, mayroon pa naman. Pag namatay, namatay. Alright? Magsona daw ako, sabi ni Mildred. Magsona ba ako? Sige, subukan natin. May podium naman ako, so we'll see. Saan? Ngayon, ano pa? Ano pang mga eksena? Wala, ate mo, ganito pa rin. Itong si Ngipin Joke, no? Wala nang ibang ginawa kundi magpakalat ng kasinungalingan lahat na malakas ang kanilang kaso laban sa impeachment. Pero ngayon pa lang sila nag-fish sa kanilang mga kasinungalingan. Habang si Kaayo ay natatakot daw siya sa kanyang buhay dahil may death threat. Diyos ko naman, virus, sino naman gugurgur sa'yo? Sino magtsatsaga? Sino ang maglalagay ng dugo sa kamay niya para gurgurin ka lang? Ay, wala ka namang kwentang tao. Right? Sino magugurgur sa'yo? Naipaniwalag na natin to sa kaninang vlog natin, ano? Ba't ganun pa man, mga kababayan, puro na naman, okay, ang sinasabi dito, yan, ang China, naglabas na ng statement. Nakasuhan ng Chinese Embassy Manila, ay si Tariela, yung spokesperson ng mga bangag dyan sa West Philippine Sea, na tinitwist o binabaluktot ang anggulo na naganap sa naganap na insidente. Tama ba yun? Naganap na insidente. Okay. Naganap na insidente pa. Okay, whatever. Sa Baho de Masinloc. So, nakita na naman natin yun. Ang Philippine Navy talagang ay nagsugod din sila. Pinaliwanag ko na kanina nung nakarang araw na kung gusto talaga nilang maggurguran, gusto talaga manggurgur ng bangag, huwag na itong patagalin. Yung ilong ni Tariela, ibala nyo na sa kanyon. Ang daldal-daldal nyo tungkol sa China, policy nyo na yung Chinese embassy dyan. Paulit-ulit na lang tayo, mga kababayan. Sabi ni Soros, Sona, tapos bento nga ang accent. Gusto mo talaga. Kaya ko yon, okay? Sige. Ano araw na ba ngayon? Okay. Kaya na ba Sona niya sa Monday? Hindi ako mangangako, pero I will try my best kasi busy-busyhan ako. Ang aking buhay ay busy-busyhan. So, ganun pa man, balik tayo dito sa Chinese embassy. Okay, sinasabi dito na tinitwist. Okay, pa-victim daw ang Tariela sa mga kasinungalingan. Wala na laman yung balita, palangga, nakakapagod na, no? Mag-comedy show na lang kaya tayo. Gusto niyo mag-comedy show na lang tayo? Gayahin ko yung boses ni Laway na parang kinakalayka yung kipay, parang si Virus din. Diba? Gusto niyo yun? Gayahin ko yun. May lahat, ang dami na. Kasi nakaka-rimarim na, oh. Taguig Projects kasama sa Blue Ribbon Probe. Ayan, oh. Ang punto de vista dito, sabi naman ni Senator Alan Cayetano, sige, imbestigahan nyo. Pero bakit Taguig lang? Diba? They talk about flood control. Bakit si Alan Cayetano lang ang imbestigahan? Bakit si Joel Hudas natigil ang investigation? Bakit si Kilay natigil ang investigation? Bakit yung kinasasangkutan ng Maletagang, pati si Eric Sylvester, bakit hindi imbestigahan? Bakit ngayon umiikot na naman si Lacson, si Pinky, Koratong Balelinggang, na nakatutok kay Alan Cayetano? Kasi si Alan Cayetano ang masigasig na sumusupla sa kanila at, nagsasampal sa kanila sa katotohanan. Kaya si Alan Cayetano ngayon ang ginagamit, at ikaw naman, kapatid ni Alan Cayetano, na sino ba yon? Si Lino, inappoint ka ni Bangag para gamitin against sa kanyang kapatid. Uy, Lino, wag kang tanga. Okay? Yung kapatid mo, hindi katulad ng iyong amo na ninakaw yung kaban ng bayan. Ano ka, binayaran ka lang para, nagkapwesto ka para gamitin ka ng mga hayop na to laban sa kapatid mo? Alright? Mahiya ka sa mga anak mo. Nagpapagamit ka sa mga bangag. Oh. Yes, nagra-rhyme palangga, naglalaway ang kilay. Yeah, naglalaway ang kilay. Sinabi ko ba yon? Ano mo pinagsasabi ko minsan eh.
Ay, nako. Si Joshua Garcia, certified na DDS. Oo nga, pinuktakti daw ba siya? O, sige, let's talk about that tomorrow siguro. Hindi ko nabasa yung entire. Ano ba nangyari sa kanya? I-comment nyo nga, palangga. So, pinagtutulungan, well, mga kababayan, ako, ang opinion ko, kasi alam nyo naman, hindi naman sarat, hindi naman closed book. It's open na ako ay talagang kinastigo ko yan, si Senator Alan Cayetano, noong sinasabi niyang, yung debate pa lang nila ni Bangag, na sabi ni Senator Alan Cayetano, oh, pati oras ko, nanakawin. May totoo naman pala. Na hindi lang oras ni Alan Cayetano ang ninakaw ni Bangag, pati kinabukasan ng inyong mga anak. By the way, nagtaka ako, bakit may dalawa pala yung screen ko? Sa YouTube, naka-vertical ako. Hindi ko, ano ibig sabihin yan? Ba't dalawa yung screen ko? Ngayon ko lang nakita, ano? Anyway, I don't know what's going on sa computer natin. Alright? Ano daw? Si Riz, sabi ni Palaigit. Palaigit. Si Risa, madam, nagwala dahil 0.01 sa survey. Ah, ganun ba? Sa di mamaribig, hindi po nakain ang mga attorney ni VP doon sa Senate. Ah, hindi ko makain. Pumunta ka ba doon, ma'am? That's good. Yun ang malaman natin kung kumain ba ang mga team, defense team ni VP Sara. Kasi kung ako, di ako kain dyan. Kasi baka gurgurin ako, magda-diet na lang ako. O magbabaon na lang ako ng sandwich o ng saging na parang, magbabaon ako ng isang piling na saging, tapos isalaksak ko yung isang piling sa mukha ni Junggoy. ni Kiko Matching, di ba? Magandang umaga sa'yo, Bong! Magandang umaga naman sa'yo, Kiko! Kiko Matching! Di ba? So, anyway, nako, nag-rest in peace na pala si Jose Sison. Okay? Alam mo ba ito yung mga pinapanood ko dati. Si Attorney Jose Sison, kapag may katwiran, ipaglaban mo. Siya ba ang tatay ni Attorney Sison sa defense ni Inday Sara? Okay, siya ba ang tatay? Alright? So ngayon mga pagkababayan, ito namang pangyayari ngayon dyan na nagwelga-welga itong mga akbayan sa harap ng embahada dahil nagagalit sila dahil pumunta yung ating state secretary, si Mark Rubio. Nagwala-wala na naman sila, ganyan-ganyan. Itong mga hayop na akbayan na ito, imbis na magwelga sa harap ng Malacanang para patalsikin ang mga bangag. Well, we all know na bayad itong mga hayop na ito. Kaya wala na tayong maaasahan dito sa kanilang mga what? Oh, ano to? May drama-drama na naman si Bangag, oh. Aerial inspection. Teka, pakita ko. Ang galing ng camera. Teka. Pakita natin to, ha? Pakita natin kadyatahan ni Bangag. Tignan natin, mga kababayan, mag-comment na kayo dyan. Alrighty, drama-drama na naman si Bangag. Puro na lang, anggulo-anggulo, si Bangagers. Okay, tignan natin to. Dan. Okay. Ayan, nagdrama na naman ang gago. Puro na lang kadyatahan si Bangag. Okay. Oh, wow. Oh. Tingnan mo yan. Saan to? Ayan. Aerial inspection sa Malampaya gas field. Nag-aerial inspection daw si Bangag. Ito ay personal na suriin ng operasyon ng pasilidad na nagsusupply ng natural gas. O, di ba? Drama siguro. Sabi sa kanya nung kanyang photographer ng yaya niya, Sir Bangag, ang gulo-ang-gulo. Kunyari, tingin-tingin ka sa window. Ayan, sana jumugsak na yan, para sana, matapos na yung kadyatahan niya. Lahat ng kasalanan niya sa mundo, mapagbayaran niya, di ba? Ayan, kasi sobra na ang pagnanakaw niya sa kaban ng bayan. Sobra na, araw-araw, ginugurgor. Kayo sa kahirapan, ginugurgor ang taong bayan. Walang trabaho ang ating mga kababayan dahil what? Dahil adictus benedictus ang inyong presidente. Alright?
Baka ano tayo. Wala naman tayong laway, di ba? Wala tayong laway, mga palangga. Mm. Team Addictus. Wala naman. Teka. Wait. Tignan natin kung may bagong eksena dito. Alright. Hanging around, nothing to do but frown. Rainy days and Mondays always get me down. Okay, doke. Okay, here we go. Anong date na ngayon? July na nga pala, no? Oh, July 23 na. Itapon niya na si Bangag sa dagat, sabi ni Sarah. Okay, pasok na lang tayo sa politika katulad ni Erwin para mas mabilis ang balik kaysa mag-invest sa negosyo. Ayun na nga, no? Grabe. Grabe mga kababayan ang ginagawa ng mga bangag. Alam niyo kaya sabi ko sa inyo, napapagod na tayo pero kailangan natin. Si Erich Sylvester pa lang yan. In 3 years. Wag na natin, sige, hindi niya maipaliwanag yung 60 million from 2018 to 2021. Pero pagpasok niya sa politika, kumita na siya kaagad ng almost 300 million. 300 million. Siya pa lang yun. 300 plus ang mga kongresista. Ilan ang mga senators, ang mga staff nila. Ang mga cabinet secretaries. Ang kanilang chief of staff, ang kanilang mga USEC, ASEC, director, lahat. Kaya kawawa kayo, kawawa talaga ang bayan. Ubus ang pera ng bayan. Utang-utang, magkano na ang utang natin? Diba? 9.7 additional trillion. Imbis na paggawa ng infrastructures ay binubulsa, ninanakaw ng mga walang iya. Yeah, you have to do something. Oh. Ito pala yun. Gobyerno ni Bangag. Tutugisin daw si Senator Bato de la Rosa at si Spokesari Roque. Nagyabang na naman si John Vic Suput. Natutugisin daw si Senator Bato at si Spokesari. Ang sabi niya ni John Vic, ano pangalan natin sa kanya? Poquido. Our operations are ongoing. I can't speak about what we're doing, but we're actively pursuing him. Both. Ang tagal mo na sinasabi na uhulihin mo si Harry Roque at saka si Bato. Si Zaldi ko nga, hindi mo mahuli-huli. Sabi ni John Vic Suput, he knows all police procedures. So we can't just, this is referring to Senator Bato, so we can't just use the usual techniques. So now we're employing other techniques and other strategies to get them. Ano, kakidnapin niyo si Harry Roque? Doon lang naman si Harry Roque. Pakalat-kalat doon sa Austria. Kanina, nasa lake. Ngayon, nasa labas si Spokes Harry Roque. Alam mo, puro kasinungalingan, John Vic Suput. Puro kasinungalingan, di ba? Bakit? Dahil wala ka nang nagagawang matino dyan, wala kang achievements. Kasi Spokes Harry Roque na naman ang iyong what? Ang iyong, ayan, si Spokes Harry Roque, mga kabayan from Hungary, namimili sa 10th District. Welcome. Ayan si Harry Roque, Sandali. Ano? Ayan si Harry Roque, hinahanap mo. Sandali. Okay yan. Duterte! Marcos Bangag! Sandali. Kaya niya? Marcos Bangag. Well, alam na natin yan. Sinabi ni Remulla na nasa Vienna si Harry Roque, may komunikasyon at ang pamahalaan sa kanya. Alam mo yan si John Vic Suput. Sasabihin ko ba to? Wag na, baka malagot ako. Malagot ako kay Harry. Alam mo, John Vic, okay, ganito na lang. Huwag kang gunggong.
Okay? Noon nandun ako sa Austria, ganito na lang, nanaginip ako. Okay? Nanaginip ako, mga kababayan, na si John Vic Supot, I think nanaginip ako the other day, parang bumalik lang yung panaginip ko. Si John Vic Supot, gusto niyang patibungin si Spokes Harry. Diba, John Vic Supot, sa panaginip ko, meron kang pinapagawa kay Harry Roque. Kaso hindi mo maisahan si Harry Roque, no? Dahil di naman siya bobo katulad mo. Meron siyang gustong ipagawa kay Harry eh. Alam mo yan? Sa panaginip ko sa panaginip ko to. So sa panaginip ko, hindi siya sinunod ni Harry Roque, kaya gigil na gigil yan. Yung si John Vic Supot. Hindi naman tanga si Harry para magpaloko sa inyong mga bangag kayo. Hindi naman maging magaling na abogado yan kung isang John Vic Supot, pukido, ay lolokohin lang si Harry Roque. So gumagapang talaga sila, mga kababayan. Gigil na gigil kasi si Satanas at saka si Bangag kay Harry Roque at saka sa akin. Na remember, si Spokes Harry Roque nung nirelease ko ang authenticated na singhot video o pulburon video ni Bangag ay nandito sa Los Angeles. Kaya gano'n na lang na gusto nilang dukutin si Harry Roque. Kaya lang si Harry Roque naka-asylum. Ongoing ang asylum application sa Austria. Kaya ang gagawin nila, mangingidnap na naman sila, gagastos na naman sila siguro ng pera ng bayan, katulad ng ginawa nila kay Zaldico na pumunta sila sa Prague. Ang Department of Justice pumunta doon, nagmukhang tanga mga gago, namasyal lang ang mga alpot gamit ang pera ng bayan, hindi naman nila nauwi si Zaldico. At hindi rin nila na-kidnap si Harry Roque. So ganito yon, mga kababayan. Kaya ganito na lang sila kadesperado kay Harry dahil sa kabila ng kanilang pananakot, panggigipit, si Harry Roque pa-lake-lake lang, pakapi-kapi, 'di ba? Nagsasaya, nagti-TikTok. May recent ako tuwang-tuwa ako dito kay Harry Roque, kay Spokes. Sandali. Ito yung pinaka-latest ni Spokes. Tuwang-tuwa ako dito, Spokes. Sarado na. Okay? Huwag yun. Ang dami namang si Spokes, ha? Ito. Yung... Ang ganda ng soundtrack. Ang gumawa niyan si Agat Choling. Shoutout sa'yo, Agat Choling. Alam mo sa Austria, nakakatuwa yung mga kababayan natin. Ang gagaling niyan. Mag-reel-reel, mag-emote, ganyan-ganyan. Mahal na mahal na si Spokes Harry Roque. Ang dami nagmamahal doon kay Harry Roque. Sabi ko kay Spokes, mag-diet na tayo, ha. Diyos ko, kaya ako nag-diet ako pagpunta ng Austria, kakain na naman ako. Kasi ang mga Pilipino na nagmamahal sa mga Duterte sa amin, priceless yung kanilang pagmamahal. 300 plus ang mga kongresista. Ilan ang mga senators, ang mga staff nila? Ang mga cabinet secretaries? Ang kanilang chief of staff, ang kanilang mga USEC, ASEC, director, lahat. Kaya kawawa kayo, kawawa talaga ang bayan. Ubus ang pera ng bayan. Utang-utang, magkano na ang utang natin? 'Di ba? 9.7 additional trillion. Imbis na paggawa ng infrastructures ay binubulsa, ninanakaw ng mga walang iya. Yeah, you have to do something. Ito pala yun. Gobyerno ni Bangag, tutugisin daw si Senator Bato de la Rosa at si Spokes Harry Roque. Nagyabang na naman si John Vic Supot. Natutugisin daw si Senator Bato at si Spokes Harry. Ang sabi niya ni John Vic, ano pangalan natin sa kanya? Pukido. Our operations are ongoing. I can't speak about what we're doing, but we're actively pursuing him. Both. Ang tagal mo na sinasabi na ulihin mo si Harry Roque at saka si Bato. Si Zaldico nga, hindi mo mahuli-huli. Sabi ni John Vic Supot, he knows all
police procedures. So we can't just, this is referring to Senator Bato. So we can't just use the usual techniques. So now we're employing other techniques and other strategies to get them. Ano, kakidnapin niyo si Harry Roque? Doon lang naman si Harry Roque. Pakalat-kalat doon sa Austria. Kanina, nasa lake. Ngayon, nasa labas si Spoke sa Harry Roque. Alam mo, puro kasinungalingan, John Vic Supot. Puro kasinungalingan, di ba? Bakit? Dahil wala ka nang nagagawang matino dyan, wala kang achievements. Kasi Spoke sa Harry Roque na naman ang iyong what? Ang iyong, ayan, si Spoke sa Harry Roque, mga kabayan from Hungary, namimili sa 10th District. Welcome. Ayan si Harry Roque, Sandali, sandali. Ano? Okay yan. Ayan si Harry Roque, hinahanap mo. Sandali, sandali. Okay yan. Sandali, sandali. Kailan niya? Marcos Bangag. Well, alam na natin yan. Sinabi ni Remulla na nasa Vienna si Harry Roque, may komunikasyon at ang pamahalaan sa kanya. Alam mo yan si John Vic Supot. Sasabihin ko ba to? Wag na, baka malagot ako. Malagot ako kay Harry. Alam mo, John Vic, okay, ganito na lang. Huwag kang gunggong. Okay? Noon nandun ako sa Austria, ganito na lang. Nanaginip ako. Okay? Nanaginip ako, mga kababayan, na si John Vic Supot, I think nanaginip ako the other day. Parang bumalik lang yung panaginip ko. Si John Vic Supot, gusto niyang patibungin si Spokes Harry. Diba, John Vic Supot, sa panaginip ko, meron kang pinapagawa kay Harry Roque. Kaso hindi mo maisahan si Harry Roque, no? Dahil di naman siya bobo katulad mo. Meron siyang gustong ipagawa kay Harry eh. Alam mo yan? Sa panaginip ko sa panaginip ko to. So sa panaginip ko, hindi siya sinunod ni Harry Roque, kaya gigil na gigil yan. Yung si John Vic Supot. Hindi naman tanga si Harry para magpaloko sa inyong mga bangag kayo. Hindi naman maging magaling na abogado yan kung isang John Vic Supot, pukido, ay lolokohin lang si Harry Roque. So gumagapang talaga sila, mga kababayan. Gigil na gigil kasi si Satanas at saka si Bangag kay Harry Roque at saka sa akin. Na remember, si Spoke sa Harry Roque nung nirelease ko ang authenticated na singhot video o pulburon video ni Bangag ay nandito sa Los Angeles. Kaya gano'n na lang na gusto nilang dukutin si Harry Roque. Kaya lang si Harry Roque naka-asylum. Ongoing ang asylum application sa Austria. Kaya ang gagawin nila, mangingidnap na naman sila, gagastos na naman sila siguro ng pera ng bayan, katulad ng ginawa nila kay Zaldico na pumunta sila sa Prague. Ang Department of Justice pumunta doon, nagmukhang tanga mga gago, namasyal lang ang mga alpot gamit ang pera ng bayan, hindi naman nila nauwi si Zaldico. At hindi rin nila na-kidnap si Harry Roque. So ganito yon, mga kababayan. Kaya ganito na lang sila kadesperado kay Harry dahil sa kabila ng kanilang pananakot, panggigipit, si Harry Roque pa-lake-lake lang, pakapi-kapi, diba? Nagsasaya, nagtitiktok. May recent tuwang-tuwa ako dito kay Harry Roque, kay Spokes. Sandali. Ito yung pinaka-latest ni Spokes. Tuwang-tuwa ako dito, Spokes. Sarado na. Okay? Huwag yun. Ang dami namang si Spokes, ha? Ito. Yung... Ang ganda ng soundtrack. Ang gumawa niyan si Agat Choling. Shoutout sa'yo, Agat Choling. Alam mo sa Austria, nakakatuwa yung mga kababayan natin. Ang gagaling niyan. Mag-reel-reel, mag-emote, ganyan-ganyan. Mahal na mahal na si Spoke sa Harry Roque.
Ang dami nagmamahal doon kay Harry Roque. Sabi ko kay Smokes, mag-diet na tayo ha. Diyos ko, kaya ako nag-diet ako pagpunta ng Austria, kakain na naman ako. Kasi ang mga Pilipino na nagmamahal sa mga Duterte sa amin, priceless yung kanilang pagmamahal.